Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Jamil. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Dumaguete. Merong kapatid si Jamil na 1 taon lamang ang agwat sa kanya. Tawagin na lang natin ito sa pangalang Mika. Merong hindi maipaliwanag na karamdaman si Mika kaya madalas bigla na lamang nangihina na tila lantang gulay. Nasa pareho silang eskwelahan nag-aaral. Kaya naging sandalan ni Mika si Jamil tuwing sinusumpong. "Ate, tara na. Naku, parang malakas ang hangin saka ang dilim na ng paligid ah. Tatawid pa naman tayo ng palayan. Ayos ka lang ba? Kanina ka pa dyan eh. Masama na naman ba ang pakiramdam mo?" Tanong ni Jamil. "Oo eh. Iba na yung pakiramdam ko. Pwede bang ikaw na muna ang magbitbit ng bag ko? Hindi ko kayang buhatin eh. Iniwan ko na lahat ng libro sa silid-aralan. Babalikan ko na lang bukas. Mahirap na baka maabutan tayo ng ulan habang ganito ako. Sigurado ako masisira yun pag nabasa. Pwede namang iwan na lang natin yung mga bag natin eh. Wala ka namang kailangan aralin, di ba?" Tugon ni Mika. "Oo nga ate. Mas mabuti yun para makarga kita. Akin na yung bag mo. Ako na ang maghahatid. Maganda ka na at aalis na din tayo." Tugon ni Jamil. Ilang minuto lang ang nakalipas. Kinarga na ni Jamil si Mika. Halos araw-araw itong ginagawa ni Jamil. Mahal niya ang kapatid kaya ayaw niya itong nakikitang nahihirapan. Kahit mabigat, kinakaya niyang kargahin ito matawid lamang sa palayan pauwi ng tahanan. Nasa kalagitnaan pa lamang sila ng palayan nang bumuhos ang malakas na ulan. Patakbong tinawid ng dalawa ang kalaparan ng lugar. Nang marating ang kabilang baryo, laking pasasalamat ng magkapatid dahil ilang saglit na lang ay nasa tahanan na sila. "Diyos ko mga anak, sana hinintay niyo na lang ako. Jamil, salamat at hindi mo pinabayaan yang ate mo. Hala sige na, akin na nga yang ate mo. Tumakbo ka na ng banyo para makaligo. Basang-basa kayong dalawa. Mga anak, palagi ko itong binibilin sa inyo. Pag ganito ang panahon, wag na muna kayong tumuloy at hintayin niyo ako. Teka sandali lang Mika. Umupo ka muna at ikukuha kita ng tuwalya. Nananamlay ka na naman ba anak?" Wika ng ina na tawagin na lang natin sa pangalang Orca. "Ayos lang po ko nay. Hindi ko lang po talaga kinakaya pag mahaba at tuloy-tuloy yung mga gawain sa paaralan. Pero ayos na po ko. Anay, pwede po ba tayong magluto ng lugaw? Yung may itlog po sana. Nakakagutom pong mabasa ng ulan eh." Tugon ni Mika. "Nay, ihawin na lang kaya natin yung manok na nakatali dyan sa gilid. Ayan oh, gawin nating arroz kaldo. Kaso, makunat na siguro yan. Matagal na yan nakatali dyan eh." Biro ni Jamil. "Ay nako anak, malalago tayo sa tatay niyo pag nagkataon. Napakamahal ng bili niya sa manok na yan. Eh mabuto naman. Ay nako, paano kasi ang tatay niyo? Kahit maulan nandun pa rin sa palaisdaan. Hindi man lang naisipang umuwi. Diyos ko, kalakas pa naman ang kulog at kidlat. Anong oras na wala pa siya? O siya mga anak, sige na't magsibihis na kayo at magluluto ako ng lugaw. Bibili tayo ng chorizo kina Tia Gloria nyo pamare sa lugaw."
Tugon ni Nanay Orca. Halos mag-aalas 7 na ng gabi nang makauwi ang ama na tawagin na lang natin sa pangalang Osman. Maagang nakatulog ang magkapatid. Dala na din ng pagod sa mahabang lakaran. Sa tuwing may pasok, hindi sila pinapayagan na gising pa pagpatak ng alas 8 ng gabi. Maaga silang gigising para gawin muna ang mga nakatokang gawain. Kaya kahit papano, hindi nahihirapan ang ina sa gawaing bahay sa tuwing nag-iisa. Sa pagpapatuloy ng kwento, hinandaan na ni Nanay Orca ang asawa na kakadating lang galing trabaho. Sabay na silang naghapunan. Alam niya na pagod din ito sa maghapong pagkukumpuni ng mga lupa sa pilapil ng palaisdaan. Sa lakas ng tubig ulan, natatangay ang lupa kaya kailangan itong bantayan ng mabuti. Tumila na ang ulan ng mga oras na yon. Payapa na ang kapaligiran. Tila tunog lamang ng mga palaka ang maririnig na tila masaya dahil puno na muli ang tubig sa mga palayan. Tahimik lang silang kumakain. Ngunit biglang may naaninag si Tatay Osman na napakaliwanag na ilaw sa labas. Nang mga panahong yun, wala pang kuryente. Tanging gasera lamang ang nakatayo sa lamesa na nagsisilbing ilaw sa madilim na tahanan. Orca, ano yon? Diyos ko, hindi naman siguro kumidlat o kumulog. Wala namang tunog. Napansin mo ba? Teka sandali nga, titignan ko. Ang mga anak natin silipin mo muna. Wika ni Tatay Osman. Ay nako, hayaan mo na yon. Baka kidlat lang. Alam mo namang malakas ang ulan. Huwag ka nang lumabas at tapusin mo na yung pagkain mo na makapagpahinga na tayo. Huwag mo nang bigyan ng masyadong isipin. Kung ano man ang nakita mo. Hanggat hindi naman ang dudulot ng problema, may gampanin din ang kalikasan. Kaya hayaan mo na't manalangin na lang tayo ng para sa kinabukasan. Tugon ni Nanay Orca. Kaya mahal kita Pero ang sarap nitong hapunan natin bakit naglugaw lang kayo? Wala na ba tayong bigas? Pero nakakabusog naman Kaso napadami ako dahil may sangkap ng pagmamahal. Banat ni Tatay Osman. Dahil nilamig ang mga anak mo galing sa paaralan. Sinumpong na naman si Mika kaya ayon. Umuwi silang basang-basa habang buhat ni Jamil ang ate niya. Sana naman makahanap tayo ng lunas sa karamdaman ni Mika at hindi magbago ang turingan nila sa isa't isa. Mapapasaan ba't may awa din ang Diyos? Muling wika ni Nanay Orca. Minuto lamang ang lumipas ay natapos kumain ng mag-asawa. Nagligpit na sila ng kinainan at nagpahinga. Iisa lamang ang kwarto sa tahanan, kaya sama-sama silang natutulog sa iisang papag. Kinaumagahan, alas 5 pa lamang ng umaga ay gising na ang magkapatid. Si Mika ang nakatoka sa pagwawalis ng buong tahanan, habang si Jamil naman ang nag-iigib. Nagluto ang ina ng nilagang saging para sa agahan. Sa araw-araw na pagwawalis sa labas ng tahanan, ngayon lang niya nakita na walang kalat o kahit dahon sa lapag. Nakapagtataka dahil napapalibutan ng puno ng nyog ang buong lugar. Hanggang sa nakita ni Mika ang isang itim na bato na tila dumi ng kung anong hayop. Dali-dali niyang tinawag ang ina para masuri ito. Nay, dalian niyo po, may papakita ko sa inyo. Nay! Wika ni Mika. Naku naman ate, ano ba yan? Ang lakas-lakas mong bumalahaw. Asos, inay parang ipot po ng kambing. Mas malaki nga lang. Sandali at kukuha ako ng pandakot ate.
Tugon ni Jamil. Ay nako, alam mo naman yung ate mo. Napakalakas kumakasigaw. Abot pa dun sa kapitbahay natin sa kabilang baryo. Ano ba yung ipapakita mo? Natigilan si Aling Orca sa pagsasalita nang makita mismo kung ano ang sinasabi ni Mika. Napakurus pa ito habang pinapalayo ang mga anak. Dali-daling kumuha ng itim na tela at garapon. Sinuri ni Nanay Orca ng mabuti at napagtanto. Bato ng bulalakaw ang nakita ng anak. Bata pa siya noon ang unang makakita ng ganitong uri ng bato. Ilang sandali pa, nag-ayos na ang mga bata papuntang eskwelahan. Samantalang si Nanay Orca at Tatay Osman naman, pumunta sa tahanan ng tiyuhing manggagamot. Habang binabaybay ang lugar, napag-usapan nila ang mga nangyari. Minuto lang ang nakalipas ay narating na nila ang tahanan ng tiyuhin na tawagin na lang natin sa pangalang Emak. Magandang umaga, Tiyo. Kaganda naman ng mga halaman, no? Ngayon ko lang napansin na napakadami niyong halaman. Bati ni Tatay Osman. Hoy Osman, wag mo nga akong niloloko dyan. Magpapahilot ka ba? Halika kayo, papasok kayo. Nakapagkape na ba kayo? May nilaga akong kamote. Dito na kayo mag-agahan. Lumuwas ng syudad ang pinsan mo kaya mag-isa lang ako ngayon. Tugon ni Tiyo Emak. Salamat po, Tiyo. Pero may ibang sadya po sana kami sa inyo. Eto po, nilagay ko na sa garapon. Hindi po ako sobrang sigurado. Pero sa pagkakaalam ko, nakakita na po ko ng ganito dati. Wika ni Nanay Orca. Mata ng bulalakaw. Akin na nga yan. Tara, sa loob natin pag-usapan. Matanong ko lang, saan nyo ba ito nakuha? Saka paano? Tanong ni Tiyo Emak. Mahabang paliwanag po. Pero Tiyo, alam ko po na meron kayong kaalaman na gamitin yan. Pwede po ba yung gawing anting-anting? Wika ni Nanay Orca. Ay nako, anting-anting baka mo. Ano tayo? Magiging mga bayani. Aba, hayos yun ah. Natatawang wika ni Tatay Osman. Natawa din ang tiyuhin sa sinabi ng pamangkin. Ngunit sinabi niyang hindi ito anting-anting. Pinaliwanag niya na pwede itong panggamot sa kahit anong sakit sa loob ng katawan. Nagdudulot ito ng kakaibang lakas sa sino mang makakuha ng nilalabas nitong enerhiya. Ngunit may tamang proseso sa pagsasagawa nun. Napaisip ang dalawa sa paliwanag ni Tiyo Emak. Dito na nila sinabi ang karamdaman ng anak. O sige, ako na ang magsasagawa ng ritual. Pero tuwing umaga, dadalhin nyo dito si Mika ha. Susubukan natin kung gaano kalakas ang taglay na lakas ng batong ito. Pero dapat walang makalam. Hindi maganda kung maraming makakaalam at baka pag-interesan pa ang bato. Wika ni Tiyo Emak. Makakaasa po kayo, Tiyo. Sige na po, magtatanghali na. Iiwan na lang po namin sa inyo. Anong oras po ba kami pupunta dito bukas? Tanong ni Nanay Orca. Dalhin nyo siya dito bago pumutok ang araw. Saka wag nyo muna siyang pakainin o painumin ng tubig. Maniwala kayo na bigay ito ng Panginoon para umusad ang buhay nyo. Pati na din ang mapagalingang bata. Mga batang may malilinis na puso ang nabibiyayaan. Tugon ni Tiyo Emak. Kaya kinabukasan,
Maaga pa lamang naghanda na sila para madala ang bata sa bahay ng tiyuhin. Ilang sandali lang ay papasok na sila sa bakuran ng tiyo. Namangha pa sa ganda ng kapaligiran. Nadat na nila itong nagdarasal sa ginawang altar sa tapat mismo ng bakuran. Hinintay muna nilang matapos ito sa ginagawa bago kinausap. Sige na, paupuin niyo ang bata. Kailangan ko munang pataasin ang dungan niya. Naway gabayan tayo ng Ama at ng mga diwata ng kalikasan na magkakaloob ng biyayang ito. Wika ni Tiyo Emak. Nakamasid lamang ang tatlo habang ginagawa ang ritual. Nakahanda na ang lahat ng gagamitin bago pa sila dumating. Kaya naging maayos ang pagsasagawa nun. Sa kanilang pagmamasid, itinataas ng tiyuhin ang kamay habang nakayuko sa harapan ng dalaga. Inabot ng 1 oras ang pag-oorasyon kasama na din ang dasal. Ilang sandali lang na matapos ito, kinuha niya ang basong binabara ng bato. Dinasalan at pinainom sa dalaga. Nang matapos ay minabuti munang pagpahingahin ng manggagamot si Mika. Hindi na muna nila ito pinapasok sa paaralan. Inobserbahan kung ano ang magiging epekto ng kanilang ginawa. Halos buong linggo nilang pinaulit-ulit hanggang sa nakita nilang lumalakas na ang bata. Hindi na ito nakakaramdam ng kahit anong panghihina. Lumipas pa ang mga araw. Naging maayos na ng tuluyan ang kalagayan ni Mika. Malaki ang pasasalamat nila sa Diyos na pinagkalooban sila ng bato na tuluyang bumago sa buhay. Sa kasalukuyan, nasa pangangalaga pa ni Tiyo Emak ang bato at sa katunayan, hindi lamang si Mika ang pinagaling nun. Maging ang mga apo ni Tiyo Emak na may hika, pinapainom din niya ng tubig na pinagbabara ng bato ng bulalakaw. Laking pasasalamat ng pamilya sa isang maliit na bato na ipinagkaloob ng kalikasan. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Lito. Taong 1978. Probinsya ng Sorsogon. Nag-aagaw na ang liwanag at dilim ng magising si Lito mula sa pagkakatulog. Matapos ang ilang oras na pagbubungkal ng lupa sa kanilang maliit na sakahan na minanapa sa lolo, nagpa siya itong maidlip muna bandang 2:00 ng hapon. Hindi niya inaasahang aabutin ito ng ganoong oras sa payag o yung maliit na silungan na madalas makita sa mga bukid o sakahan. Nako, patay na naman ako nito kila tatay. Nagbilin pa naman sila na magdala ako ng gulay at nyug para sa ulam mamayang gabi. Wika ni Lito. Kung susumahin, halos 1 oras pa ang lalakarin ni Lito pauwi sa tahanan. Naisip niyang kung mangunguha pa siya ng gulay, siguradong gagabihin na siya sa daan. Wala ding dalang ilaw ang binata at kakailanganin pa niyang tumawid ng ilog. Ngunit ng mga panahong yun, tulay na kawayan lamang ang daanan. Peligroso ito sa gabi lalo kung madilim. Sa isang pagkakamali lang ay maaaring mahulog ka sa ilog. Dahil dito, lakad takbo na ang ginawa ng binata upang maabot ang ilog hanggat meron pang liwanag. May ilang kwento pa tungkol sa partikular na parte ng ilog kung saan makikita ang tulay. Ayon sa mga matatanda sa lugar, may mga insidente ng misteryosong umaawit sa lugar na yon. Boses ng dalaga,
Subalit kung hahanapin ay hindi mo naman makikita. Tila sumasabay lamang ito sa alon ng tubig. Habang ang ilan naman, may insidente na nagpatotoo na meron silang nakita na puting buhaya. Ayon sa matatanda, mga bantay ito ng ilog o kaya na may kung anuman ang nasa ilog. Naku naman dapat kasi hindi na ako natulog sa bukid eh. Yan tuloy, nagmamadali ako habang may liwanag. Sana naman, huwag kong makasalubo si Tata Celio. Wika ni Lito sa sarili. Si Tata Celio ang matandang nakatira sa nag-iisang kubong nakatayo malapit sa ilog. Bata pa lamang, naririnig na niya ang mga kwento na may lahing aswang ang matanda. Ayon pa sa sabi-sabi sa lugar, nanggaling ang pamilya ni Tata Celio sa Leyte. Isang araw ay napadpad na lamang doon. Noong una ay kasama pa nito ang anak at asawa. Subalit sa hindi may paliwanag na dahilan, bigla na lamang nawala ang mag-ina ng matanda. May ilan ding nagsabi na marahil pinatay ito ni Tata Celio o kaya naman kinain na ng tuluyan. Meron pang haka-haka na sa kabilang nayo naman ng aaswang ang asawa ng matanda. Base sa paglalarawan ng mga saksi, may nunal din sa noo ang aswang na nagkataong kapareho sa nunal ng asawa ni Tata Celio. Dahil doon, nagsilbing panakot ng mga matatanda si Tata Celio sa mga bata. Habang iniisip si Tata Celio, mas binilisan na niya ang paglalakad. Ngunit hindi talaga panig sa kanya ang swerte ng mga panahong yun. Inabot na ito ng dilim sa daan, ngunit wala pa din siya sa tulay. Sa tansya ni Lito, mag-aalas 7 na nang makarating siya sa tulay. Tahimik ang ilog at may mangilan-ngilang palaka lamang na maririnig sa hindi kalayuan. May kataasan ang tulay at nakakonekta ito sa dalawang malaking puno sa magkabilang dulo ng ilog. Akma sanang tatawid na si Lito. Ngunit nagulantang ang binata sa hindi inaasahang tagpo. Sa unahan lamang ay may nakatayong hugis tao. Nakaharap ito sa direksyon ng ilog na tila may tinatanaw. Walang ibang pagpipilian ang binata. Tanging yun lamang ang daan pauwi sa tahanan. Walang ibang tulay doon at malalim din ang tubig sa ilog kaya alanganin kung lalangoyin niya yun sa kadiliman ng gabi. Labis na ang kabang nararamdaman ni Lito ng mga sandaling yun. Malakas ang kutob niya na si Tata Celio ang naroon at nag-aabang ng mabibiktima. Naku namahan, sa dami ng pupwedeng makasalubong ko sa tulay na to, bakit si Tata Celio pa? Bulong ni Lito sa sarili. Naisip pa ng binata na baka hindi naman siya sasaktan dahil sa pagkakaalam niya. Hindi ito nang bibiktima ng kalugar. Dahilan kung bakit hindi ito pinapalaya sa nayon. Sumugal ang binata at nagpatuloy sa paglalakad. Subalit nang lubusang masanay na sa dilim ang mga mata, napagtanto niya na ibang tao yon. Hindi ito si Tata Celio. Ang nasa unahan ay isang babae, payat at napakahaba ng itim na buhok. Doon lamang nakahinga ng maluwag si Lito at napapunas ng pawis sa noo. Ay, salamat! Ibang tao pala. Akala ko katapusan ko na eh. Magandang gabi po sa inyo. Makikiraan lang po ah. Bati ni Lito sa ale. Nanooy nakatitig lamang sa ilog at hindi man lamang siya nilingon. Nang malagpasan ni Lito ang babae. Kinabi ka na yata ng uwi, iho.
Mag-iingat ka sa daan. Unang pagsibol ngayon ng buwan. Kung ako sa'yo, magmamadali na ako. Wika ng Ale. Nakaramdam ng panlalamig ng katawan at pagtindig ng balahibo si Lito dahil sa mga binitawang salita ng Ale. Hindi na niya ito nilingon pang muli at nagpatuloy lamang sa paglalakad. Minuto lamang ang lumipas ay natawid na nito ang tulay. Subalit ilang saglit lang ay may napagtanto ang binata. Teka, bakit nasa tulay yung alin na yun? At nasa gitna pa ng kawalan ng ganitong oras? Tanong ni Lito sa sarili. Dahil sa tuwa na hindi yon ang kinakatakutang matanda, hindi niya kagad ito naisip. Nilingon nito ang ale sa tulay. Halos mahimatay si Lito nang makitang nasa itaas na ng puno yung ale. Nakatayo ng tuwid at nakatingin sa direksyon kung nasaan siya. Gustuhin mang tumakbo ni Lito. Ayaw ng sumunod na mga paa at nanlalambot ang mga tuhod. Inay ko po, ngayon pa. Hindi nakikisama tong mga buwisit na paang to. Ano? Kumilos kayo! Sigaw ng binata habang pinupukpok ang paa. Ramdam ni Lito ang panginginig ng kalamnan. Maging ang panga ay nangangatal na sa sobrang takot. Labis na ang pag-iisip kung paano siya makakalayo sa nakakagimbal na tagpong yon. Pasensya ka na, iho, ha? Sinabi ko namang mag-iingat ka at magmadali na sa paglalakad. Ngayon, hindi na kita pwede pang hayaang makalaya. Wika ng ale. Sabay porma nitong ale na tila lulundag papalapit kay Lito. Sa ginawang pagtalo ng babae, nabuwal sa pagkakatayo si Lito at bahagyang napagulong sa damuhan. Nakita niyang hindi naglalakad ang ale. Bagkus lumulundag ito papalapit sa kinaroroonan niya na tila palaka. Ngunit may kakaiba siyang napansin. Sa kada lundag nito ay ginagala nito ang pandinig. Sa kamuling lumulundag. Blanko na ang utak ni Lito dahil sa masidhing takot na bumabalot sa kanya. Ngunit biglang may humila kay Lito sa madamong bahagi ng daan. Huli na at hindi na nakasigaw pa ang binata. Lito, bakit bagabi na ay narito ka pa sa ilog? Hindi ba nasabi sa'yo ng tatay mo na delikado dito kapag gabi? Wika ng matandang lalaki. Pamilyar kay Lito ang tinig ng matanda. Marahan niyang minulat ang mga mata. Tumambad sa harapan ng matandang si Tata Celio. Kagad naman itong sumenyas na manahimik si Lito. Ang nakita mo kanina, isang uri ng bulag na aswang. Tanging ingay lamang ang pinagbabasehan ng kilos. Subalit sa oras na malamang kung nasaan ka, sigurado na ang kamatayan mo. Yan ang aswang sa ilog na ito. Pagsasalaysay ni Tata Celio. Marahan niyang pinasunod ang binata at sa unahan lamang ay naroon ang kubo ng matanda. Halos hindi na makita dahil sa mga puno at kawayang bakod nito. Dinig ni Lito ang tinig ng aswang sa bawat paglundag. Maya-maya pa, napansin niyang papalayo na ang nakakatakot na boses hanggang sa tuluyang naglaho. Nagumpisa nang magkwento si Tata Celio. Ayon sa matanda, noong unang dating sa lugar ay hindi pa nila alam ang tungkol sa nilalang. Wala ring nakapagsabi sa kanila. Naitayo niya ang tahanan katuwang ang asawa at lolo ni Lito. Malapit sa ilog kung saan naninirahan ang aswang.
Dagdag pa ng matanda. 2 linggo lamang mula nang maitayo ang kubo sa lupa ng kapatid na nasa tabi ng ilog. Sinalakay ang mag-ina niya ng aswang at huli na nang makarating. Tanging nilalang na lamang na lumulundag papalayo ang nakita. Habang sa pinto naman ng kubo, naroon ang walang buhay at nakahandusay niyang mag-ina. Wala namang naniwala sa kanya nang magsumbong siya sa barangay. Pinagbintangan pa itong baliw. Nang bumalik siya sa tahanan ng gabing yon, wala na ang mga katawan ng mag-ina. Yon ang dahilan kung bakit nalumpo ang tatay ni Lito nang minsang gabihin ito sa pangiilaw ng mga isda at alimasag sa ilog. Napasarap ang panghuhuli ng mga alimasag at hindi napansin ng aswang na lumulundag papalapit sa kanya mula sa likuran. Huli na nang marinig niya ito. Nakaligtas lamang ang tatay ni Lito ng talunin ng batuhan, dahilan kaya nahulog ito sa bangin. Inabot ng 2 araw bago siya natagpuan ni Tata Celio at naiuwi sa tahanan. Teorya ni Tata Celio, nakaligtas ang ama ni Lito dahil nang mahulog ito sa bangin. Nawalan ito ng malay, dahilan upang matigil ang ingay na sinusundan ng aswang. Nagpatuloy lang sa pagkukwento ang matanda. Nalaman ni Lito na binubuhos ni Tata Celio ang oras sa pagtugis sa aswang. Subalit ng gabing yon, na nakatakda na sanang patayin ng aswang, ay siya namang pagdaan ni Lito sa tulay. Walang nagawa ang matanda kundi unahing isalba ang buhay ni Lito. Dahil sa naganap, naipaalam na ito ni Lito sa mga magulang at kapitan. Kaya kinaumagahan ay naglunsad ito ng pagtugis sa aswang. Sa tulong ni Tata Celio, nahanap nila ang kuta nito. Naroon sa isang kubo malapit sa kuweba na nasa ibabang bahagi ng ilog. Ngunit wala na doon ang aswang at may ilang kagamitan sa loob. Tila nakaramdam ito at lumipat na ng lugar. Pagbubunyag ni Tata Celio, ito yung babaeng madalas na nasa labas ng simbahan ng barangay at nagtitinda ng gulay. Labis naman ang pasasalamat ng binata sa matanda. Walang anuman, iho. Yun lamang ang dapat gawin sa apo ng kapatid ko. Wika ni Tata Celio. Napatulala si Lito at nabigla sa sinabi ng matanda. Ano po? Kung gayon, lolo ko din po kayo. Pero bakit hindi sinabi ni tatay ang patungkol sa inyo? Bakit pilit na iniiwas nila kami magkakapatid sa katotohanan? Tanong ni Lito. Huwag mong kamuhian ng mga magulang mo, Lito. Ako mismo ang nakiusap sa kanila na ilayo kayo sa akin. At huwag ipaalam na kadugo ko kayo. Noong akusahan nila ako na aswang at mamamatay tao, minabuti kong dumistansya at ayokong pati kayo madamay at kamuhian ng mga kanayo natin. Ayokong lumaki kayong kinukutya ng ibang bata. Gusto kong lumaki kayo ng tahimik at malayo sa gulo. Kaya nakiusap ako sa tatay mo na ilihim ang kaugnayan ko sa inyo. Pagpapaliwanag na matanda, sabay ngiti sa apo. Magmula noon ay napadalas na ang pagdaan ni Lito sa kubo ng matanda. Dahil matagal nang yumao si Lolo Arnulfo, nasabik ito kay Lolo Celio. Sa kada pagpunta niya sa taniman, dinadalhan niya ito ng mga gulay at kamote. Sa kabutihang loob naman ng barangay ay pinaayos nila ang tulay at pinagtibay. Bagamat gawa pa din sa kawayan at kahoy, mas ligtas na itong daanan. Naging malapit si Tata Celio sa mag-anak ni Lito.
Maging ang mga nasa bayan at kanayon, nawala na ang pagdududa sa katauhan ng minsang binansagang aswang. Maayos na ang lahat at mapayapa. Nang isang araw ay magkasakit itong si Tata Celio. Dala na din siguro ng katandaan. Unti-unti nang nanghina ang katawan. Kaya iba yung pag-aalaga naman ang ginawa ng mag-anak ni Lito. Inalok nila itong doon na lamang sa malapit magtayo ng maliit na kubo. Ngunit umayaw ang matanda. Maraming salamat iho sa alok niyo. Pero matanda na ako eh. Ayoko nang maging pabigat pa sa inyo. At isa pa, batid kong malapit ko na ding makitang muli ang aking mag-ina. Wika ni Tata Celio. Lolo Celio naman, huwag kang magsalita ng ganyan. Di ba sabi mo, aantayin yung maani namin yung mga pakwan sa taniman? Tugon ni Lito. Inalo naman ito ng matanda at nangako na aantayin ang panahon ng anihan. Ngunit sadyang malupit ang kapalaran para sa matanda. Isang umaga sabik na pumunta si Lito kasama ang pinsan na si Carding sa kubo ng matanda. Meron silang dala na sinaing na kamuting kahoy at sawsawang niyog at asin. Subalit sa tarangkahan pa lamang ng kubo ni Tata Celio, napahinto na ang magpinsan. Sa pinto ay may isang babaeng papalabas, duguan ng bibig at mga kamay. Kagad nabitawan ni Lito ang dalang pagkain nang makilala niya ang babae. Ito yung aswang na nasa tulay at nagtangkang atakihin siya. Ang parehong aswang na pumaslang sa mag-ina ni Lolo Celio. Nakangiti ito ng nakakaloko habang pinupunasan ang dugo sa mga labi. Matalim ang titig nito kay Lito nang bigla itong magsalita. Amanos na tayo. Itinaboy niyo ako sa barangay na ito kaya naningil lamang ako. Nang dahil sa kanya, sinira ng mga taga-bayan ang tirahan ko at sinunog ang mga gamit ko. Ipinadala ko na sa kabilang buhay ang matandang yon para makasama na niya ang kanyang mag-ina. Wika ng Ale sabay tawa ng malakas. Akma pa sana itong lalapit sa magpinsan. Ngunit biglang dinampot ni Carding ang supot ng niyog at asin na sawsawan. Isinaboy ito sa babae. Nagulat ang aswang sabay talon sa bakod at nawala na lamang sa kakawian. Ang sabi pa ni Carding, napakalakas naman ang loob ng aswang na yon. Kahit umaga ay umaatake na tila labis ang galit kay Tata Celio. Warak ang tiyan at may malaking sugat sa leeg si Lolo Celio nang pasukin sa kubo. Natulala si Lito habang ang pinsan namang matuling tumakbo papunta sa tahanan upang ipagbigay alam ang naganap na pagpatay. Alinsunod sa kaugalian at paniniwala, sinunog nila ang kubo at ang katawan ng matanda upang makaiwas na rin sa pagiging amaranhig kung sakaling hinawaan ito ng aswang. Napabalita ang kaganapang ito sa mga kalapit na barangay. Sa panukala ng mga kapitan del barrio, mahigpit nang pinagbabawal ang paglabas tuwing gabi, lalo na kapag mag-isa. Pansamantala ding natigil noon ang mga baile o sayawan sa mga barangay na nooy tuwing Miyerkules at Biyernes kung idaos. Nagkaisa ang mga kapitan na maglunsad ng mga pagtugis at pagronda sa gabi upang masukol ang mapaminsalang aswang. Bukod pa sa matandang si Tata Celio ay may 2 lasing ang nabiktima sa karatig barangay. Pati na rin iilang alagang baboy. Naging mainit itong usapin noon.
Lalo pa itong lumala dahil isang umaga, may nahuling babae sa nilatag na panilo o bitag na mga aso. Nang matagpuan ito ng mga residente sa barangay, may hiwa ito sa mukha na tila peklat. Akala nila ay baliw lamang dahil ganun ang akto ng babae. Nakagat pa nga nito ang isa sa mga nakahuli sa kanya. Dinala nila ito sa barangay malapit sa eskwelahan dahil hindi nila makuhanan ng matinong impormasyon ng babae. Pansamantala nila itong kinulong sa kulungan ng barangay. Ang kulungan ay konkreto at katabi lamang ng barangay hall. Rehas na bakal ang pinto at may maliliit na nag-iisang kwadradong bintana na lagpas ulo at purong sementado. Minabuti nilang antayin na dumating ang kapitan bago magpasya kung ano ang gagawin sa babae. Maghapong naroon ang babae sa kulungan. Ni hindi din ito kinakain ang bigay sa kanya, maging ang tubig. Hanggang sa inabot na ito ng sunod na araw. Ngunit sa muli nilang pagbisita sa loob, walang marka ng pagtakas o pagkabukas ng kulungan. Tila ba naglaho na lamang na parang bula ang babaeng nakakulong. Samot-saring mga teorya ng mga mamamayan ng barangay patungkol sa totoong pagkawala ng babae. Sikat ang kwentong ito na maging ngayon na ibabahagi pa din ng matatanda sa naturang barangay. Kung papanong naglaho sa loob ng rehas na kulungan ang babaeng aswang. Dahil dito, nauso ang barangay outpost sa lugar na yon, kung saan may mga kalalakihang voluntaryong nagbabantay gabi-gabi upang mag-abang ng mga posibleng biktima ng nakalayang aswang. Matagal na itong naganap. Lumipas na ang ilang dekada. Hindi na muli pang nakita ang aswang sa magkakatabing barangay na minsay binalot ng takot. Hanggang sa kasalukuyan, naroon pa din sa lugar nila si Lito. Ayon pa sa kanya, napakalaki na ng pinag-iba ng barangay. Bagamat paminsan-minsan ay napapabalita ang mga naliligaw na aswang at mga dayo. Hindi na rin ito sinlalanang nagdaang panahon. Ang huli nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Bora. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Iloilo. Bunso sa 5 magkakapatid na lalaki si Bora. Gwapo ang itsura ng binata, maging kilos at pananalita. Maloko ito at napakalasinggero. Maglalabing 9 na taong gulang pa lamang na mga panahong yun. Ngunit halos gabi-gabi na nitong tinatahi ang daan pauwi sa kanila. Maging ang ina ay napapagod na sa kakasaway. Ngunit wala namang nangyayari. Tila naging bingi na ito sa araw-araw na pamumuna ng pamilya. Diyos kong bata ka, oo. Saan ka na naman ba dumayo kagabi? Alam mo bang hindi nakatulog ang mamang mo kakahintay sa'yo? Bakit napakalayo ng ugali mo sa mga kuya mo? Tignan mo nga sila. Maayos na ang pamilya at magandang trabaho. Samantalang ikaw na nga lang ang naiwan sa amin ng mamang mo. Abusado ka naman. Kailan ka ba titino? Wika ng ama na tawagin na lang natin sa pangalang Juan. Papang naman, ang aga-aga pa napakaingay mo. Daig mo pa ang mga maya sa labas. Tama na yan, Pang. Ano po bang agahan natin? Mang, ano po agahan natin? Si Papang po puro sermon eh. Kung samahan mo na lang kaya ako pang mamaya. Masarap ang tuba ni Aling Purisima. Diba? Suki ka din nun dati. Sus,
Kaya pala eh. Tugon ni Bora. Juan, tama na yan. Huwag mo nang pansinin yung anak mo. Pagkatapos mag-agahan, pahahakutin natin ng talabayan doon sa tugbungan. Pag hindi niya naubos ng hakot, hindi yan makakaalis mamaya. Naririnig mo ba, Bora? Yung papang mo masalita, ibahin mo ako ha. Alam mo na mangyayari sa'yo mamaya pag hindi mo ako sinunod. Marami tayong order ng bagoong talaba. Naiintindihan mo? O siya, kumain ka na at tanghali na. Nagluto ako ng paborito mo para kahit papano ganahan ka sa pagkain. Wika naman ng ina na tawagin na lang natin sa pangalang Lucia. Walang kaalam-alam ang mga magulang kung ano nga ba ang dahilan ng paglalasing ng binata. Hindi naman makwentong tao si Bora. Lalong ni minsan ay hindi ito nagbubukas ng usapan tungkol sa mga karanasan. Lalo na sa tuwing papatak ang 3:00 na madaling araw. Kapag hindi ito naglasing, halos aatakihin siya sa puso sa sobrang takot sa mga nakikita. Samut-saring nilalang ang nakapaligid sa kanya. Kaya niya din sinusunod ang ina sa kung anumang inuutos nito ay para payagan siyang uminom ng hindi nagbubunganga. Nakakatulog lang ito ng payapa kapag lasing. Ilang sandali pa natapos na itong kumain. Nakangiti pa ang binata habang nagpapaalam sa ina. Medyo malayo ang paghahakutan ng mga talaba. Kaya minabuti niyang maglagay ng saklong sa ulo gamit ang hinubad na damit. Ang maganda naman kay Bora, pinipilit nitong matapos ang mga inuutos sa kanya sa tinaktang oras. Mag-aalas 4 nang matapos niya ang mga kailangang gawin. Ilang sandali lang ay umuwi na ito at nagpaalam na pupunta sa mga kainuman. Ngunit ang paalam ng binata, maglalaro lamang sila ng basketball sa plaza sa kabilang sitio, kasama ang mga kaibigan. Mang, alis po muna ako. May liga po kami sa kabilang barangay. Naimbitahan po ako ni paring Fred na manood. Uuwi din po kagad kami pagkatapos. Pagpapaalam ni Bora sa ina. Siguraduhin mong uuwi ka ng maaga. Dahil kung hindi, sa labas ka matutulog. Hindi kita pagbubuksan. Narinig mo ko? Pagod ako anak at kagabi hindi mo din kami pinatulog. Tugon ni Nanay Lucia. Ay sos, ayan na naman. Bora, pinapaalala ko lang sa'yo. 19 na taong gulang ka pa lang. Parang alak na lang ang laman ng katawan mo. Hindi ka ba naaawa sa sarili mo anak? Wika ni Tatay Juan. Pang naman, huwag kayong mag-alala. Uuwi din po ako kagad. Marami po kami doon tsaka marami din naman po ako makakasabay. Tugon ni Bora. Minuto lang ang nakalipas nang tawagin na ito ng mga kaibigan na nag-aantay sa labas ng tahanan. Nilakad lang nila papuntang plaza. Naging maayos naman ang paglalaro. Halos hindi na nila napansin ang oras dahil sa sobrang pagkalibang. Hanggang sa may napansin itong anino. Binilang niya ang mga kasamang nakatayo habang nagtutuksuhan. Bigla itong kinabahan kung bakit sobra ng isa ang nakatayong anino. Tinignan niya ang lahat ng mga posting nakapalibot. Formang tao ito at ang masama. Nakatayo lang at hindi gumagalaw. Ilang minuto lang bigla itong gumalaw at nawala sa paningin ng binata. Binaliwala niya lamang ito sa pag-iisip na baka namamalikmata lamang siya. Hanggang sa nagpaalam na sila sa isa't isa na umuwi.
Ngunit biglang may nagsisigaw at nag-amok. May dala itong baril at sa takot ng mga kasama, nagsipagtakbuhan sila sa labas. Nang lingunin niya ang taong nagwawala, nawindang siya nang makita ang anino ay nakahawak sa ulo nito. Imbis na baril sa ibang tao ang hawak, itinutok niya ito sa ulo at pinaputok. Kagad na binawian ng buhay ang lalaki. Halos maihis si Bora sa nakita. Ngunit ng mga oras na yon ay tinibayan niya ang loob. Alam niyang hindi magandang pangitain ang nasaksihan kaya napaluhod ito sa lupa. Hanggang sa bigla na lang may bumulong sa kanya na mga dapat gawin. Dumakot ito ng lupa at tinapon palikod, kasabay ng orasyong pangproteksyon sa sarili. Uy Bora, anong ginagawa mo dyan? Tara na, mga pulis na ang bahala. Malalim na ang gabi. Baka masangkot pa tayo sa investigasyon eh. Halika na. Pag-aaya ng kaibigan. Sige, yung iba nating kasama, nasaan na? Tayo na lang bang dalawang naiwan? Tanong ni Bora. Oo, sa nervyos ko napahimo na ako. Akala ko nga tumakbo ka na din eh. Sige na, tara na, buti na lang di ka pa umaalis. Tugon ng kaibigan. Mag-aalas 10 na ng gabi. Sobrang dilim ng lugar dahil wala man lang mga ilaw. Mas mauuna ang bahay ng kasama bago ang kanilang tahanan. Sa pagpapatuloy ng kwento, naroon na sila sa tahanan ng kaibigan at kagad na itong nagpaalam sa kanya. Hindi siya nakainom na mga oras na yon, kaya hindi niya maiwasang mangamba. Kinuha niya ang lighter sa bulsa at nagsindi ng sigarilyo. Habang naglalakad ay pinapakalma niya ang sarili. Dahil wala masyadong kabahayan sa lugar, mas lalong natakot si Bora. Habang hawak ang sigarilyo, may kung anong itim na tela ang sumaklob sa ulo. Pinilit niyang kumawala ngunit habang tumatagal, lalong masumihigpit ang pagkakasaklob. Hindi na niya alam ang gagawin ng mga oras na yon, maliban sa manalangin. Habang nasa ganong posisyon, hinayaan niya ito at pinakalma ang sarili. Habang nagdarasal ay sumagi sa utak ang lighter. Sinikap niya itong kunin sa bulsa at nang maabot, unti-unti niyang nilabas at sinindihan. Unti-unti itong lumuwag at nawala ang pagkakasaklob sa ulo ng binata. Natupok ng apoy at ganoon na lamang ang pagmamadali niyang makaalis sa lugar. Minuto lang ang nakalipas. Nakarinig ito ng sigaw na sobrang tinis. Halos mabasag ang tenga ng binata sa lakas. Hanggang sa mapaluhod ito at sumisigaw na din sa sobrang sakit ng tenga. Hindi napansin ni Bora na nasa pinto na pala siya ng tahanan. Sa lakas ng boses, nagising niya ang mga magulang. Tumatakbo pa ang ina palabas nang makita ang anak na nanginginig. Nakatirik ang mata at nakaluhod, habang nakatakip ang mga kamay sa tenga. Anak, Bora, Diyos ko naman, ano bang nangyayari sa iyo, anak? Juan, dalian mo, tulungan mo kong ipasok ang bata. Wika ni Nanay Lucia. Lucia, anong nangyari sa kanya? Bora, anak, tahan na. Nandito kami ng mamang mo, anak. Halika na at papasok na tayo. Wika ni Papang Juan. Tumingin siya sa mga magulang at nang masigurado ito, tumayo si Bora at biglang niyakap ang mga magulang habang umiiyak. Inakay nila ito papasok sa loob ng bahay. Habang pinapakalma ng ina, ikwinento niya ang mga nangyari.
Hanggang sa sinabi ng binata na hindi ito ang unang beses na nangyari yon sa kanya. Ang itim na tela na sumaklob sa ulo ay nakita na niya sa panaginip. Mabuting nagkataon na may bitbit siyang pangsiga ng gabing iyon. Sinabi na din niya na may kakayahan siyang kontrahin ito. Hindi niya alam kung paano yon nangyayari. Dito na nagkwento ang ina at hinawakan ang kamay ng anak. Nasa linya na yan ang angka natin, anak. Kada henerasyon, pumipili sila ng bata ka ng dungan. Yan ang mga nilalang ng kalikasang gumagabay sa mga napili. Una kong nagkaganyan, anak. Mas bata pa ako noon kaysa sayo. Pero gumawa ng paraan ang lolo mo para maisara ang ikatlong mata ko. Sa takot na baka hindi ko kayanin. Isa yang malaking gampanin na ikaw mismo ang makakapagpasya. Pagsasalaysay ni Nanay Lucia. Sa palagay niyo po ba, Mang, magagaya ako sa lolo? Pero di ba, pwede namang hindi tanggapin? Hindi ba yun mawawala sa hanay niyo o masasalin sa ibang angkan? Tanong ni Bora. Hindi, anak. Mapapasa yon sa henerasyon na kasunod ng mamang mo. Pero sa mga kapatid mo, wala ni isa ang ganyan o hindi lang din sila nagkukwento sa amin ng nanay mo. Pero nasa sayo naman kung tatanggapin mo ng buo. Marunong yang mamang mo na magbatak ng dunga ng isang tao. Magagabay ang kanya kagaya ng paggabay ng lolo mo sa kanya. Sabat ng ama. Matapos ng gabing yun, naguguluhan man ngunit nakapagpasya si Bora na tatanggapin ng gampanin. Alam niya sa sarili na kaya niya at gusto niyang harapin ang takot. Kalaunan, sa gabay ng ina ay naging manggagamot si Bora. Natuwa naman si Nanay Lucia sa naging pasya ng anak. Na may pagpatuloy ang nooy nasa isang tabi dahil sa takot na hindi magampanan ng obligasyon. Niyakap ni Bora ang pagiging batak ng dungan. Pinag-aralan niya ito ng mabuti. Pinaghirapan na tinimok ang sarili upang makatulong sa kapwa. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lamang sa kwentong ito. Kakaiba talaga ang mga mabubuting tao. Kayang lagpasan ng pagsubok maging ang takot. Matulungan lamang ang mga nangangailangan. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.